Hey guys, what's up? This is Jim. Welcome back dito sa another vlog, and sa vlog na to pag-usapan natin yung pocket money kasi ito yung pinaka-concern ng mga gustong mag-direct hire sa Canada, no? Kung magkano ba talaga yung kailangan mo na pocket money. Okay? So just in case ma-hire ka dito papunta sa Canada, magkano kaya yung pocket money na kailangan mong dadalhin? Gusto mo ba malaman yan? Gusto mo malaman yan, no? Continue watching this video kasi i-explain ko sa inyo kung magkano kasi magdidepende po ito sa position na ina-applyan ninyo or depende sa klaseng trabaho na pupuntahan nyo dito. Okay? Kasi magkaiba kasi yung like sa fish plant na seasonal or sa mga full-time. So magkaiba siya. Okay? So kung gusto mo malaman, then continue watching this video. Hey guys, welcome back, no? My name is Jem, and dito sa channel na to, tinuturo ko dito yung direct hire na pathway sa Canada. Isa ako sa mga naging successful na nag-DIY, no? Walang consultant, walang agency, so wala akong binabayaran na kahit sino. Okay? So dito, marami akong tulungan na makapunta dito sa Canada, and some of them na-hire through sa resume, no? Which is tinuro ko din yan dito sa channel natin. Okay? So kung first time mo pong napanood, welcome dito sa channel natin, and may marami akong mga video dito about sa mga direct hire, no? Kung mo ninyo natanong about sa direct hire, paano yung proseso, no? Paano ba yung step by step na paraan. Okay? So paano ba ma-check yung LMIA, kung legit ba yung employer. So marami, no? I-browse nyo lang dito sa channel natin. Okay? Ngayon pag-usapan natin yung pocket money kasi pinaka-importante sa panahon ngayon is yung pera. Marami nagtatanong kung magkano yung magastos, no? Ngayon, ang tanong naman is magkano yung pocket money na dadalhin. Okay? Magkano kaya? Sa tingin nyo magkano? So, magdidepende dito, no, sa klaseng position. Okay? So, for example, no, sa amin mga temporary pa rin workers, yung simula, no, yung pagpasok kasi namin dito is naka-temporary pa rin workers kami. Okay? So, meaning seasonal or contractual lang. Okay? So, ang ma-advise ko sa iyo pag seasonal ka, like 6 months or 9 months, I would suggest na magdala ka ng extra money. Okay? So, let's say sa akin, no, pagpunta ko dito, ang dala ko lang is 1,000 Canadian dollars. So, magkano yun sa piso? Let's say, ang palitan is $40. Ay, yung 1 Canadian dollars per 40 pesos. So, yung 1,000 is for 40,000. Okay? 40,000 sa piso. Okay, yun lang yung dinala ko na pera. Okay? Kasi pagdating ko dito, after 2 weeks, meron naman akong sasahudin. Okay? So, depende, no, kung seasonal ka or permanent ka. Kung permanent yung landing mo or landed PR ka, mas kailangan mo ng medyo budget kasi marami kang kailangan. Okay? Marami kang kailangan. And since landed PR ka dito, mostly marami kang gagastusin, no? Kasi iba-iba kasi yung landed PR at sa mga temporary foreign workers. Mostly kasi sa temporary foreign workers, sagot sa bahay is yung employer or yung company. And mostly sa mga landed PR, karamihan sa mga nakilala ko, wala silang parang accommodation na company ang mag-provide. Karamihan is kayo yung maghanap, no? So, kailangan ninyo ng malaki-laking pera or more than 1,000 Canadian dollars. Mostly sa mga land PR dito, may mga kaya talaga, no? Pero in case, katulad kayo sa akin na pathway na temporary lang, seasonal, 6 months, renew. So, kahit hindi kayo magdala ng pera, ng malaki, because every 2 weeks kasi may sahod dito. Okay? Sinasahuran kayo every 2 weeks. Pero, kailangan mong mag-ipon kasi nga seasonal ka lang in case kung hindi ka i-renew ng employer mo, kailangan mong gumamit ng pera or maghanap ng
mapasukan dito na trabaho kasi delikado din yung temporary pa rin workers pag hindi ka i-renew or hindi ka i-support ng employers mo kasi maghanap ka na naman ng bagong employers. Okay? So, sa amin, mostly, yung iba nagdala ng 2,000 Canadian dollars, may 1,500. Ako lang ata yung pinakamaliit na may dala ng pera, no? 1,000 Canadian dollars lang kasi so, parang sa grupo namin ako yung parang hindi mapera. Okay? Yung totoo lang, no? Ako yung so, lahat ng nakilala ko dito na pagpunta namin, no? 12 kami. Yung iba may mga extra pera, parang pinaghandaan nila yung Canada. Ako kasi, nagpunta ako dito na walang kahanda-handa, no? Kasi nga, di sana ako, parang hindi ko siniseryoso yun dati kasi nga na-frustrate ako. Pero, nung na-hire ako doon, nagulat ako, no? So, kaya hindi ako handa na pagdating sa pera. So, ang nakakatuwa pa noon yung pera na yun, hiniram ko pa sa ate ko, no? Kasi walang-wala talaga, kaya lang DIY ako. Pero okay lang kasi ngayon nakabawi na din ako at natulungan ko na din yung ate ko, no? So, masaya, no, na nag-take risk ako kahit walang kasiguruduhan yung pagpunta ko dito. Temporary pa rin workers. And this coming month, mag-apply na ako for permanent residence, no? Sikap lang talaga, sikap, tiyaga, at saka yung katamaran sa pag-iisip, yun yung lalabanan ninyo. Okay? So, yun yung topic natin, no? Kung magkano yung pocket money na dadalhin ninyo. Ang sagot dyan is, kung temporary pa rin workers ka, and then walang-wala ka talaga, kahit magdala ka ng, malaki na yun yung 1,000 Canadian dollars. Okay? And, depende yun sa kung saan ka na province. Okay? Depende kung saan province ka. And i-check mo yun kung yung province mo medyo mahal ang bilihin doon or sa city ka na-assign. So magkaiba, no? Dito sa amin kasi medyo liblib, hindi kami masyadong malapit sa city. So hindi mo kailangan ng maraming pera kasi nga hindi magastos dito. Pero pag na-assign ka sa isang place or gusto mo na place is yung malapit sa city, magkaiba po yung budget doon. Okay? Kasi alam na natin pag malapit sa city, medyo maraming temptation, no? Mapagastos ka doon. So, i-check mo yung location or yung province kung saan ka mapunta. Okay? Alberta ba? Sa BC ba? Sa Toronto, Ontario? If sa tingin mo medyo liblib siya, and then hindi masyadong malapit sa mga bilihan, kahit konti lang, no? Kahit lang dadalhin mo 1,000, maximum na yun, pwede na yun. Okay? 1,000 pwede na yun. Okay? Kasi yan lang din yung dala ko. And after 2 weeks kasi dito, magsasahod ka na, and then makaipon ka na, makapamili ka na. Ako, dito na ako nakabili ng bagong laptop. Yung laptop ko dati 7 minutes bago mag-open, no? Talaga, sobrang walang-wala talaga, no? But right now, dito na nakabili na ng mga gamit and masaya. Okay? And yan, depende kung saan kayong lugar at ano yung status mo. If landed PR ka, mostly kayong maghanap ng bahay ninyo, so medyo kailangan mo ng malaki-laking pera. Pero pag temporary ka, mostly sa temporary kasi is hinahanapan kayo ng employer ng maupahan. And pag under temporary kasi, may batas na ang babayaran nyo is hindi siya lalampas for I think 30% sa gross ng sahod nyo. So medyo mura lang siya pag temporary pa rin workers. Okay? And I hope na this video nakatulong sa inyo and kunting idea lang sa inyo pagdating sa pocket money kasi yan yung concern, no? Pocket money kasi lahat ng gustong magpunta na Canada, if you're watching me sa TikTok or sa YouTube, no? Alam nyo na nagustuhan nyo yung DIY o direct hire kasi nga hindi malaki ang gagastusin. Pero it doesn't mean wala kayong gagastusin, meron at meron, pero hindi ganun kalaki compare sa mga nag-ibang pathway. Yung ibang pathway na pumunta dito, ang laki ng gastos nila. Pero like sa akin, hindi ako nakagastos ng malaki, kunti lang. Okay? So hopefully na ninyo na kuha ninyo yung idea na pag temporary pa rin workers, kahit kunti lang, no? Meron nga akong na-meet, I think in Nova Scotia na sobrang walang-wala talaga siya. Ang dala niya lang is 500 Canadian dollars.
500 times 40, magkano lang yun? Parang ganun lang yung dala niya. So, 20,000 lang ata, no? Sa piso yung dala niya. Kasi sa temporary pa rin workers ticket is from employer, no? Ang employer ang bibili. Okay? So, yun lang, no? Yun lang ang idea. Pag temporary pa rin workers, kunti lang. Pag nandito PR ka, kasi ikaw maghanap ng bahay mo, tapos kung sa city ka ma-sign, kailangan mo ng extra money. Okay? I hope this video helps you. Again, this is Jim. Thanks for watching and see you next time. Bye.